God. Come fill our life. Come fill our world with your presence, Lord. Ikaw lang ay sapat na, Panginoon, para kami ay lumigaya at magkaroon ng lakas ng loob para mabuhay sa ibabaw ng mundong ito. Anumang bagyo o unos ang dumating, Panginoon, ang mahalaga ay kasama ka namin sa buhay. Sapagkat ito ang iyong dakilang pangako, hindi mo kami iwan kailan paman. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, isang papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyong kabutihan at kadakilaan. Okay, so ito po ang ating Tuesday edition at hindi po natin makakasama ngayon, Sister Julie. Nasa hospital pa po siya, no? At nagpapagaling pa po siya. Let's continue to pray for her. Hingin natin ang habag ng Panginoon. Makapangyarihan man po ang Panginoon. No? But anyway, bago po ang lahat, bigyan ko rin po ng daan para makabati po sa inyo. Ang ating palagi ang kasama tuwing Martes, Sister Rose Picayo. Good morning, sis, and a blessed Tuesday. Amen po, amen po. A blessed Tuesday po, Brother June, Sister Julie, my dear brothers and sisters na kasama namin ngayon. Sabi nga ng awit na kinanta na inilagay na ay pinatugtog ng ating head servant, si Jesus ang lahat sa buhay. Kaya may saya, may galak. Amen. Si Jesus lang po. Amen po. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, at siyempre po, no? Excited na po kami para ganapin ang kalooban ng Panginoon. Subalit, alam naman po namin ang katotohanan, no, na kailangan po natin lagi ang patnubay at tulong ng ating mapagmahal na Panginoon. Kaya magtungo muna po tayo sa ating panimulang panalangin. At mamaya po, babasahin ko po sa wikang Ingles ang salmo at babasahin ni Sister Rose sa wikang Tagalog. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, narito naman po kami. Muling nananawagan kami sa oras na ito, Lord. Sapagkat batid namin ang katotohanan, Lord, na lahat ng bagay ay tangan mo sa iyong kamay, Panginoon. Lord, walang bagay na hindi mo magaganap, Panginoon, kung ito'y loloobin mo. Kaya loobin mo nawa, Panginoon, na mapagpala namin kayo sa umagang ito. Kami makapamuhay ng kaya-aya sa iyo, na magawa namin ang lahat ng gusto mong gawin, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan at lakas na nagmumula sa iyo. Kami makaiwas sa pagkakasala, Panginoon. Lord, amin pong inaalay sa iyo ang buhay namin, ang bawat pamilya namin, at ang pamilya ng Sino Ko Family, Lord. Naway maging kaya-aya kami at itong aming handog, Lord, sa iyo, ang aming buhay, ang aming paglilingkod, ang aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa, Panginoon. Lord, kabagan mo po ang iyong mga anak sa bahay ng Sino Ko. Naninikluhod po kaming lahat, Panginoon. Pakinggan niyo po nawa ang aming pagsusumamo para sa bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na kay Sister Julie, Lord, na nangangailangan ng iyong kalinga sa oras na ito. Alam ko naman, Lord, kahit kailan di mo siya pinabayaan. At batid mo, Lord, ang kanyang kalagayan. Alam ko, Lord, na mahal mo siya. At ganoon din po ang aming mga kapatid, Lord, mga humihingi ng panalangin sa amin, Lord, ang umaasa na sila ay diringgin, Lord, dahil sa habag at pag-ibig mo. Dahil sa aming mga pinapahayag na salita, Panginoon, ang kabutihan mo at kapangyarihan mo. Nanig kami, naniniwala kami, Lord. Natutulungan mo kami, Panginoon, sa bawat problema at pagsubok na dumarating. Kaya, Lord, samahan mo po Sister Julie at ganoon po si Brother Anthony. Samahan mo sila at bigyan mo sila matagumpay, Panginoon, na outcome, Lord, sa nangyari sa kanya sa mga nakarang araw na ito. Ikaw ang tunay na manggagamot, Panginoon. At lahat ng bagay ay pwede mong bigyan ng kalunasan, Lord. Walang lumapit sa iyo, Lord, na nakaranas ng kabiguan. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat kami sa iyo, Lord. Ganun din po ang kahilingan ni Sister Fe, Batak Makatula. Lord, nakikiusap siya
Nawa, Lord, kahabagan mo siya at bigyan ng isang matagumpay na resulta ng kanyang mga laboratory exam. So, medical exam, Lord. Silang dalawa ng kanyang brother husband na si Brother Cass. Lord, pagpalain mo po sila. Batid mo, Lord, ang pagsisikap nila, Lord. Na ikaw ay paligayahin. Sa maliit na kaparaanan nila, Panginoon, alam ko, Lord, nakikita mo. Kaya wala naman pong bagay na nalilingid sa iyo. At Lord, mga kapatid ko sa bayan na sino ko, ano man ang kahilingan nila, Sister Rose, Lord, batid mo ang nais niya, Panginoon, para sa kanyang mga anak, para sa kanyang brother husband, para din sa sarili niya, at sa mga mahal niya sa buhay. At sino mang kapatid ko, Lord, sa bayan na sino ko family, ay hinahabilin ko po sa inyo, Lord, sa inyong mapagpalang kamay, sa iyong mapaghimala at mapagprotektang pagkalinga at kamay, Panginoon. Kami ay sa iyo, Lord. Ikaw nagbibiyari sa amin, Lord. Kaya, Lord, bahala na kayo sa aming buhay, Lord. Bahala na kayo sa bawat pamilya namin, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, Lord. Kaya, salamat, Lord. At nawa, magampanan namin ang kalooban mo sa gawain na to. Masabi namin ang dapat sabihin sa magitan ng iyong tulong at iyong kapangyarihan. Wala kaming gagawin, Panginoon, kundi papurihan ka, dakilain ka, at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng kahilingan namin ito, lahat po'y magsabing, Amen. Okay, at tayo po'y dadako na sa ating pong pagbasa ng Salmo para sa araw na ito. Kaya simulan na po natin buklatin natin mga Biblia sa aklat ng Salmo para sabayan nyo kami sa aming pagbasa. Katulad ng dati, sabi nga po natin, ang nagbibigay ng buhay na pagkain na tunay o totoong pagkain ay ang salita po ng Diyos. Beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, Tuesday of the third week in Ordinary Time, the 27th day of January. And our psalm reading will be taken from the book of Psalms, chapter 24, verses 7, 8, 9, and 10. At ito po ang ating salmo sa wikang English. Our responsorial psalm is, Who is the King of Glory? It is the Lord. Again, Who is the King of Glory? It is the Lord. Lift up, O gates, your lintels, reach up, you ancient portals, that the King of Glory may come in. Who is the King of Glory? The Lord is strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up, O gates, your lintels, reach up your ancient portals, that the King of Glory may come in. Who is the King of Glory? The Lord of hosts. He is the King of Glory. Beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. My dear brothers and sisters, ang ating pong salmon tugunan, sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito, sino ba? Iya ang poon talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay sa Kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, tinubang talaga. Makapangyarihang Diyos at hari siya. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin Thank ang you, ating Lord. Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kay buti Thank mo, you, Lord. kay buti mo, Panginoon. Amen. Amen.
Okay, at bago pong lahat, pakinggan muna po natin isang bahagi ng awit na ito. Oh, praise God, no? Sa habag mo ay walang makakapantay. No? Ganon din po sa pag-ibig ng Diyos. Wala pong kapantay ang pag-ibig po ng Diyos. Walang nagmahal at walang nagmamahal sa atin ng kasing dakila ng pag-ibig ng Diyos. Kay buti po niya. No? Kaya, huwag tayong mangamba. No? Lahat ng bagay na pinahintulutan ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Basta kailangan lang maniwala tayo at manalig tayo. Hindi man natin maintindihan. Sabi nga, si Mama Mary nga, hindi niya din niya maintindihan ang plano ng Diyos. Pero sabi niya, mangyari ang salita ng Diyos sa buhay ko. Diba? Yun lang naman po importante sa buhay. You know? There may be troubles, storms in life. Diba? But, you know, the truth is, walang bagay na dinadaanan natin na hindi ka pahintulutan ng Diyos. Kung kaya ba tayo nagka-problema dahil hindi tayo mahal ng Diyos? Hindi po. Sa pamagitan ng mga problema, mga pamagitan ng mga unos, pagsubok, dito natin lalong higit na mararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. Tingnan niyo po sa ating mga pagbasa, 'di ba, ng Biblia. 'Di ba? Sino po ba yung mga nakaranas ng mga unang nakatikim ng pag-ibig ng Diyos? Hindi po ba yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga, 'di ba? Yung mga kitongin. Sila po yung unang namangha sa Panginoon. Talaga sila ay nakaranas ng dakilang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Kaya sabihin mo, malas sila, nagkasakit. Hindi po. Yun nga yung naging pintuan para maranasan nila ang Diyos. Sabi nga po, di ba? It is at the lowest moment of our life that we are closest to God. Di ba? Kasi ito yung panahon na wala kang ginawa kundi magdasal na magdasal na magdasal. At sana, no? Sana at all times, no? Kung anong sitwasyon mo, na may sakit ka, nasa banig ka ng karamdaman, sana kung bumangon ka na mula sa banig ng karamdaman, sana ganun pa rin ang dasal ng dasal ng dasal ng dasal. Di ba? Huwag naman iwanan ng Panginoon kung tayo naman ay nakabangon na. Sana ibuhos na lang natin ang nalalabing panahon sa buhay natin para sa Diyos. Di ba? Di ba sabi ng kaibigan ko si Mark Bagatsing, lahat ng ginagawa niya, no, ngayon is preparing, no, for me to meet my Maker at the appointed time. Wow, sabi ko, no, brother, iba ka na ngayon, di ba? Talagang ramdam ko na ang pagsusumikap mo, no, na makalapit sa Panginoon. Ano nga po ba ang pwede natin gawin sa buhay? The best, is there any better thing that we can do in life but to prepare to meet our Maker? Diba? Yun naman po ang kalooban ng Diyos eh. Tayo ay ginawa ng Diyos para sa Kanya. Diba? At wala namang mas magandang kalagayan natin kundi ang tayo ay makapiling natin ng ating Panginoon. Diba? Wala na pong kapangyarihan ang kasalanan. Diba? Ay, kasalanan. Yeah. Pati diba? Pati yung kamatayan. 'Di ba? Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga mananampalataya. 'Di ba? Sabi nga po, 'di ba? Oh, where death is your sting, 'di ba? Saan ang kapangyarihan mo, kamatayan, 'di ba?
Ito ay pinawalang bisa ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay sumunod sa kalooban ng Ama maging hanggang kamatayan sa krus. Sa 1 Corinthians po, chapter 15, verse 54. When this perishable body puts on imperishability, in other words, immortality, no? And this mortal body puts on immortality, yon, tama. Then the saying that is written will be fulfilled. Death has been swallowed up in victory. Nilamo na ang kamatayan, no? ng tagumpay ni Kristo. Hallelujah. Nilamo na ang kamatayan ng tagumpay ni Kristo. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Diba? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. It's Jesus who gives us victory over death, brothers and sisters. Kaya ang Kristiyanong totoo ay hindi na natatakot, sapagkat naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ang pagsusumamo ni Pablo, verse 58, therefore, my beloved, be steadfast, magpakatatag kayo, immovable, no? Always excelling in the works of the Lord. Huwag kayong titigil sa paglilingkod sa Diyos. Because you know that in the Lord, your labor is not in vain. Walang nasayang sa iyong paglilingkod sa Diyos, sa iyong pagod, sa iyong pagpuyat sa paglilingkod sa Diyos. Walang masasayang, mga kapatid. Yan ang sinasabi po ng salita ng katotohanan. Diba? Kaya, what is there to be afraid of? What is there to worry about? Basta make God in charge of your life. Yan po ang importante sa lahat, di ba? At tingnan mo sa ating ebanghelyo, di ba? Ano ang nais pagbigay alam sa atin ng ating Panginoon, di ba? Na alam naman natin na walang ginusto ang Diyos kundi ang tayo ay maging bahagi ng kanyang pamilya, maging anak tayo ng Diyos. Imagine that, brothers and sisters. God's plan is always greater than our own plans. Di ba? Kung ikaw ay nagplano man na maging abogado, maging doktor, maging inyero, maging manager o presidente ng malaking kumpanya, mas malaki pa dyan ang plano ng Diyos sa iyo. Ang gusto niya ay ikaw ay maging kanya, kanyang anak. Hallelujah. So Christianity, brothers and sisters, therefore, is all about God's invitation to be part of His family. Kaya ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kapatid ni Kristo. Di ba? At ang kaluwalhatian ni Kristo ay mararanasan mo rin. Di ba? God will share with us the crown of glory, a glorious life, as we have become the children of the Almighty God, brothers and sisters. But knowing na ginawa ng Diyos ito not because we are all deserving. In fact, we are all undeserving. But He is doing this because His love is greater than our shortcomings, than our imperfections. Again, the love of God is greater than my shortcomings, your shortcoming, our shortcoming. Kapos man tayo, pero pinupunuan ng Diyos. Ganyang kabuti ang Panginoon. Di ba? Sabi nga nila, bakit dahil sa kasalanan ni Adan ay nadamay ako? Di ba? Pati ngayon, dadanas ako kamatayan dahil sa kasalanan lang ng isang tao. Pero mga kapatid, huwag mong kalimutan na dahil din sa pagsunod ng isang tao na si Kristo, ay hindi ka na rin mamamatay. Ikaw ay maliligtas dahil din sa kamatayan ng isang tao, yan si Kristo. The new Adam. Diba?
Dahil sa isang tao, nagkadabatay ang tao. Dahil sa isang tao din, sa pagsunod ni Kristo, hanggang kamatayan sa krus, lahat ng tao ay mabubuhay ng buhay na walang hanggan. Ganyang kadakila ang Diyos. Ganyang kabuti ang Diyos. Lahat ng problema ay lagi may katapat siya na solusyon, brothers, sisters. Kaya kung may problema ka man sa panahon na ito, may katapat na solusyon siya sa Diyos. Kaya manawagan ka sa Kanya. Di ba? Kaya ano naman ang sekreto para maging bahagi tayo, no, ng pamilya ng Diyos, para ma-enjoy natin the benefits of becoming a member of the family of God. Tinuro din sa atin, ano ba susi ng pintuan para makapasok tayo sa pamilya ng Diyos? Obedience. Obedience, brothers and sisters. Diba? Sumunod ka lang. Pag sumikapan mo lang na paligayahin ang Diyos. Paano ko mapapaligaya ang Diyos, Brother June? Gawin mo ang gusto niya. Huwag ka na magkasala pa. Talikuran mo ang kasalanan mo sa buhay mo. Mangumpisal ka. Magsimba ka ng mas maraming beses pa. Obedience. The most important secret key to God's heart, so we can avail of the infinite privileges of becoming children of God, is obedience. For to God there is nothing that pleases Him, nothing that makes God more happy than our obedience. Sana, prayer natin, Lord, bigyan mo akong obedient heart. No? Kaya sabi niya kay Haring Saul, di ba, sa 1 Samuel 15:22, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Yan. Kaya kahit milyon-milyon, bilyon-bilyon mong love offering mo sa Diyos, pag matigas naman ang puso mo, pagpatuloy kang nagkakasala, ay delikado ka rin. Kaya brothers, sisters, ang susi, obedience. Sige, at isasaksak ko na po yung wala na akong battery. Sister Rose, go ahead. Amen po, amen po. Amen po, Brother June. At talagang sabi nga po, katatas lang po ng sinabi ni Brother June, obedience po talaga. Kasi sabi nga po, God is a God of freedom. Mapagparaya po ang Panginoon, binigyan niya tayo ng kalayaan. Pero sabi nga po, dito sa ating, sino nga po ba ang hari? Sino ang Diyos? Iba po siya po ang makapangyarihan. Yan niya tayo ng kalayaan pero may utos po siya. Hindi po kalayaan para gumawa ng masama, hindi po kalayaan para kung ano gusto mo. Hindi po, binigyan niya tayo ng kalayaan para mag-isip ng mabuti, gumawa ng mabuti. Gagawin mo, liwas, tais niya. Ano pa po ba magiging kahihinat na natin. Kaya nga po kung titingnan po sa ating napakaganda po talaga. Lagi naman po, sabi nga, it is written. Po nang sinasabi namin dito, pinag-uusapan natin, nasusulat po yun. Sinabi nga po ng Panginoon dito po meron po sa first reading na si David po ay talagang kung paano po natin ginagawa sa gawain o kahit hindi ako po talagang nakasanayan ko po talaga na sa joyful songs or mga papuri pa sila lagi po akong nagpapatugtog noon kasi yung what himay-may ng tweet ng Panginoon ayun po ay katotohanan katulad nga po ng inawit ngayon na ng ating head servant, yung walang ibang kaligayahan, walang ibang dakila, walang hindi tutugon sa ating mga panalangin kundi ang ating Panginoon lang palagi. Sabi niya nga po, napakapalad po talaga natin. Inako niya po tayo, ikaw at ako, pinili sa karamihan, inako bilang anak, inako bilang kapatid, lalo na po sa meron po tayong sabi nga po dito, hinahanap ni Mama Mary ng ating inang mapagmahal, ng ating Bereng Maria, ng kanyang mga kapatid. Nung matagpuan nila, tapos sinabi ng Lord, sino, nabiriyan ng kapatid mo at magulang mo, sinong mga kapatid, kung sino ang nakikinig,
sino ang nandoon sa kanyang harapan, yun ang kanyang ina't kapatid. At doon po pinatunayan ng ating Inang Bereng Maria na masunurin. Siyang sumunod, bakit po? Meron po ba tayong kaligtasan ngayon? Ang ating mahal na Hesus Kristo na tagapagligtas. Kung hindi po sa pagsunod at pagtanggap po ng ating ang Berheng Maria. Kaya napakasaklap. Mananagot po talaga. Kahit po ayaw natin, hindi man po natin gusto ang mga tumatatwa atin pong Inang Berheng Maria. Dahil kung hindi sa pagsagot niya, wala po tayong kaligtasan. Hindi natin alam kung may Mama Mary pa bang iba, meron pa ba, pero hindi po ibinigay na po sa atin. Kaya nga po sa kabutihan po ng ating Panginoon, talagang siya po ang ating Panginoon, siya po ang ating dakilang manggagamot. Sabi nga po ng ating head servant, ni Brother June, ito man yung pinagdadaanan natin. Kaya nga po sa mate, kung titingnan natin sa math, problem solving. Ibig pong sabihin lahat ng problema, meron po talagang solusyon. Sa math po, pero sa literal po yun, pero sa ating salita ng ating Panginoon, wala po siyang hindi mapangyayari. Siya po ang ating dakilang manggagamot, po ang tumutugon sa lahat ng ating dasal. Wala naman pong makakatulong isa sa atin. Maging ang ating head servant sa panalangin, makakatulong siya or ano pa mang pwede. Pero higit, dahil ang ating head servant, ang bawat isa sa atin, tinutulungan lang rin po tayong lahat ng ating Panginoon. Iba, wala tayong pwedeng tatakbuhan. Hindi po tayong dumaranas ng pagsubok, sabi nga po ni Brother Jun, dahil tama po ba natin? Hindi po. Kasi ito po yung ng Panginoon talaga na po nung una, Brother Jun, my dear brothers and sisters, parang yung salitang yun, minsan gusto kong kalimutan, pero hindi po pwede kasi yun po ang pagsubok, ang mga dinaranas natin, ano man po ang pinagdadaanan. Diyan po kasi lumalakas ang Panginoon sa atin kung kailan po tayo mahina. Iyan din po ang dahilan kung bakit po tayo lalago at lalago pa sa ating pananampalataya. Nasabi niya, anak, kung nais mong maglingkod sa akin, humanda ka sa mga pagsubok. Pero din po niya, kung ikaw ay napapagal at nahihirapan, halika, hindi mo yan kaya. Ako ang may kakayanan dahil wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. At sabi din po sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ay tulot na magbuk tayo ng higit sa ating makakaya. Kaya po ang kabutihan ng Panginoon, hindi lang naman po, ang bawat isa po talaga sa atin, maging ako nga po, hindi man po nagkaroon ako ng karamdaman ngayon o ano pa man, pero may pagsubok din po akong pinagdadaanan. At sa pagsubok na ito, lagi kong sasabihin sa Panginoon, hindi ko po ito kaya, pero ikaw ay may kakayanan. Hindi po kaya, bawat isa sa amin, ang sino ako, family, kung bakit po tayo pamilya, hindi po natin ito kaya, pero kaya po ng Panginoong inaasahan at sinampalatayanan po natin. Maging singliit lang daw po ng butil ng mustasa, kaya pong magawa kahit ano, at kaya pong mapangyari ng Panginoon. Ano mang himala, nasa Kanya lang po. Ang himala ay lagi pong nasa Panginoon. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po, O Diyos. Praise God. Kaya talaga naman pong walang ginusto ang Diyos, no? Kundi ang ating kaligayahan, mga kapatid, di ba? Kung nais mong lumigaya, mas higit ng Diyos, no? na ikaw ay lumigaya, no? Yun po yun, no? So you have to know the truth, no? Na what are you worrying about? You want to be happy? God wants you. God, all the more, no? God wants you to be happy. Kasi mas higit ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig ng tao. If you love yourself, di ba? Ganun tayo, we love ourselves too much. Pero hindi yan pwedeng lumagpas pa sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mas grabe pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, di ba? Imagine that, no? Sinners tayo, makasalanan tayo. Pero hindi siya nag-atubili na mag-undergo ng suffering, di ba? Alam, Diyos siya po no? When He accepted the will of the Father, sabi nga niya, Father,
If it's possible, let this cup of suffering pass away from me. Diba? Alam niyo ang mangyayari. Alam niyo kung gaano kahirap yung dadaanan niya. Pero ano sabi ni Kristo? But not as I will, but as you will. As you will it, Father. Diba? Kung ito ang ibig mo, Ama, gaganapin ko. Diba? Unang-una dahil mahal niya ang Ama. Pangalawa dahil mahal na mahal niya tayo. Hallelujah. Kaya ako natutuwa ako na. Alam ko na walang nasasayang dito sa pagod ko, 'di ba? Sa ginagawa ko sa araw-araw na live stream ko, 'di ba? Sa pagpunta kong Japan, 'di ba? Hindi naman po din madali ang magpuntang Japan kasi madaling araw po ang flight no? Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa airport na po ako kaya halos walang tulog pag may biyahe ako pa Japan, 'di ba? Pagdating naman doon, alangan naman, syempre excited ka di ba? Hindi ka rin makakatulog di ba? Kaya walang nasasayang, di ba? Bakit ko nasabi ito? Tingnan mo ito si Brother Rene, no? Si Brother Rene kwarto, no? Kung kilala niyo si Brother Rene, no? Hindi ko naman siya kilala sa life before sino ako. Hindi ko naman siya nakilala, pero I have heard many things about him. Diba? Galing din sa kanya. Galing din sa asawa niya. Galing din sa mga nakakakilala sa kanya. Hindi naman ganyan si Brother Rene na mahilig sa salita ng Diyos. Diba? Tamo, ano sabi niya ngayon? God is good all the time and all the time God is good. Diba? Itong taong ito para magsubaybay. Bawat umaga ito. Walang ano ito, walang paltos ito. Sabi pa niya ngayong umaga, yes, Brother June, walk with God and obey His commandments and you will never be lost. Sabi niya. Siga ito si Brother Rene, di ba? Si Tisoy, kung tawagin niya si Tisoy, siga ito. Saksakan ng yabang ito ng lumang buhay niya, di ba? Pero ngayon, di ba? Pero ngayon, nakikita ko na ang kaligayahan niya ay makinig ng salita ng Diyos, di ba? Para, di ba? Wala no, di ba? Katulad ko, di ba? Hindi naman ako ganito Bakit ako nagkaganito? 'Di ba? Bakit? Naging iyakin ako, 'di ba? Konting bagay lang. Hindi yung umiiyak ka dahil may problema ka. Umiiyak ako sa ligaya. 'Di ba? Yun lang nakikita kong pagbabago nyo. Napapaiyak ako, 'di ba? Dahil sabi ko, Lord, thank you naman at kumikilos ka sa sambayan ng Sino Ko family, 'di ba? Salamat naman, Lord, at nakikilala ka nila, 'di ba? Kaya ayan yung mga pangalan na yan na laging araw-araw magkakasama tayo tuwing umaga, walang paltos. Kaya it's worth, no? It's worth na hindi kasi pag araw-araw po, no, hanggang half day araw-araw, Monday to Friday, wag mo kong yayain. Kahit party pa yan 'di ba? Kahit sabihin mong eat all you can pa sa hotel yan Huwag mo kuyain kasi may gawain ako, 'di ba? I don't mind na hindi ako makakain ng masarap basta magampanan ko lang ang aking gawain para sa Diyos bilang aking pasasalamat sa Kanya, 'di ba? Na hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. Na nararanasan ko pag-ibig niya sa magitan ng pamilya ko, sa magitan ng mga anak ko, mga apo ko, ng kapatiran ng sino ko. Saan ka pa pupunta? 'Di ba? 'Di ba? Doon ba sa kainan mo matatagpuan ang kaligayahan? Hindi po. Sa pagmamahal ng Diyos, 'di ba? Kaya para mahalin ka ng Diyos, binigay sa atin ang susi ng kanyang puso. Maging masunurin ka, 'di ba? Maging mapagkumbaba ka. Gawin mo ang dapat gawin sang-ayon sa gusto ng Diyos. At kapatid, maniwala ka. Hindi mo makakalimutan ang Sino Ako family na nagdala sa iyo ng ibang klase, nagle-level up tayo no? Ng kaligayahan, 'di ba, Sister Rose? Pag lumalapit ka sa Diyos, the closer you come to God, lalo nagle-level up. Kaya akala mo masaya ka. Amen po. Akala mo masaya ka na. Amen. Wala pa 'yan. Kasi ang kaligayahan na gusto ng Diyos na mapa sa iyo ay perfection. Perfection. Kaya itong nararanasan natin, hindi pa ito perfect. Wala pa ito. Kailangan mag-level up pa. Mala-level up pa ito. The more that you get close to God, di ba? Pero habang lumalapit ka sa Diyos,
lumalakas ang bagyo at unos. Kasi ayaw ng demonyo na maranasan mo ang perfect joy. 'Di ba? Inggit na inggit yan sa atin. Kaya gagawa at gagawa ng paraan niya. Tatakutin ka, bubulungan ka, o sabi sa'yo 'di ba? Wala namang nangyayari sa paglilingkod sa'yo 'Di ba? Ganyan mga bulong ng demonyo. Pero brothers and sisters, whatever happens, no? There's nothing better to be done in life but to strive to be one with God, no? To be one with Jesus, 'di ba? Si Jesus lang ang gawin mong best friend, 'di ba? More than your wife, more than your spouse, more than your children, si Jesus, get close to Him, 'di ba? Dahil mas mahal ka ni Jesus kaysa sino nagmamahal sa iyo. Kahit ikaw mismo, ang pagmamahal mo sa sarili mo cannot be compared with the love of God to you, brothers and sisters. How great is the love of God? How great is our God, brothers and sisters? Huwag nating sayangin ang greatness ng Diyos, di ba? Sana maranasan natin lagi. Hindi naman gusto ng Diyos paminsan-minsan mo lang maranasan. Gusto niya every moment of your life maranasan mo ang kanyang kadakilaan. At yan ang dahilan kung bakit nagsusumikap ako makapagsimba at makapag-receive ng Holy Communion, because I know that it is only in Jesus, through Jesus, that I will be happy in life, 'di ba? At gusto ko rin naman, dahil pinaligaya ako ng Diyos, ay mai-share ko rin ang kaligayahan ko. Okay, Sister Rose? Go ahead. Amen po, Brother June. Amen po. Bali po, naalala ko po yung isinend ko po to sa ibang sisters natin. Alam ko Thursday po ito. Katatapos ko lang po na masabi na may pinagdadaanan po ako na mabigat po talaga dahil pakikipagkapwa. At alam ng Panginoon na lahat ng pagtitinti, lahat ng pangunawa. Pero sabi nga kailangan tama. Kasi kung ang ating pong kapwa na laging mali at hindi natin maging kumbaga illegal na maiayos yun, hindi man po talaga. Pero kailangan maganda at maayos. Pero sabi ko nga, pinag-pray ko po talaga. Ito pong Salmon Tugunan noon pong January 22. Sabi po dito, maawa ka Panginoon. Ang tun po niya, Brother Jun, nung umaga, na talagang umiiyak po ako nung gabi na yun. Dahil sabi ko nga, Lord, alam mo naman po na lahat po, kung pwede nga lang po, halos yung pagtapak na po sa akin, yung pang-i-insult. Lahat na yun, kasi alam ko yung dapat kong unawain. Pero siguro naman meron ding dapat sila na gano'n, hindi pwedeng laging ako, pero hindi para lumaban ako. Ito po ang tugon ng Panginoon. Talaga pong sinend ko to sa mga sister na ano ko. Maawa ka Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Ikot, maghapunan, o kay rami nila sa akin ay lumalaban. Ang taglay kong suliranin, nababatid mong lahat. At mga pagluha ko'y may talaang kang ingat. At ang sandaling ako sa iyo ay humibig, ay tiyak mong malulupig. Hindi ko naman po na para sila ay parusa, pero ayaw man po natin o gusto natin, alam po ng Panginoon, God's will po kung ano yung nais niya. Kahit pa nagkaroon ng problema, siya pa din po ang masusunod. Kaya nga, lagi nating sinasabi, sabi nga po ni Brother Jun, may your will be done. Katulad po ng alam po talaga ng Panginoon na yung mangyayari, pero tinanggap niya pa rin po yung kaparusahan ng para sa bawat isa. Hindi po dapat sa Panginoon ang parusa. Hindi po dapat sa Panginoon ang dumanas ng siya ay inalimura, dinuraan, pinainom po ng kaasim na suka na humihingi po siya dahil siya ay nauuhaw na. Hindi po dapat siya, kundi po dapat tayong nagkasala. Sabi po ng Panginoon, kung anong nais mo, Ama. Pero bago niya yung sinabi, sabi niya nga, bakit ako? Bakit kailangan ganito ako? Pero sabi niya, kalaunan, dahil mahal niya nga po tayo, sabi ni Brother Jun, at alam po natin yon sa kanyang mabuting salita palagi na sa pagmamahal niya po sa atin, may your will be done. Sinunod po niya ang kanyang Ama para
maganap ang nais niya. Napakabuti po ng Panginoon talaga sa atin. Meron pa po ba? Wala na po eh. Kaya kahit tayo dumadanas ng kabigatan, mga pagsubok, kailangan po natin, sabi nga sa isang kanta, pag dumadanas po tayo ng pagsubok, wag na po natin hintayin matapos ang pagsubok. Yun palang nasa kalagitnaan ng pagsubok, yun palang dumadanas na po tayo. Magpasalamat na po tayo sa Panginoon. Purihin na po natin siya. Wag po tayong titigil dahil dun po sa gagawin natin. Siya na po bahala kung ano man po pinagdadaanan natin. Wala pong hindi dumaranas. Naalala ko nga po noong araw, ako po ay may 2 opera. Marahil, Brother Jun, sa mali ko pong pananalangin dati po sa pagmamahal ko po kasi sa aking pamilya. Pag nagpipray po ako, titingnan din po natin ang panalangin natin. Lagi ko po kasi sinasabi na, Lord, wag na po ang nanay, ang tatay, mga kapatid ko. Ako na lang po. Hindi po pala dapat ganon. Nung dumanas po ako ng unang operation, at sabi nga po ni Sister Hajel na mahal na inaanak na, ay hindi siya cancerous, ganun din po yung sa breast ko na nakaranas ako. Na-operahan po at ang sumunod po yung apno na talaga po napakalaking hiwa po dito. Pero hindi po ako nagtanong sa Panginoon, kundi ang sabi ko lang po sa Kanya, basta tulungan mo lang po ako. Ano man po itong dinaranas ko, ito man po ay masakit, pero sa pagpapala, sa pagmamahal, sa pag-ibig po ng Panginoon, wala po akong naranasang sakit. Wala po ni Conte dahil dun po ako takot na takot sa injection pa lang po. Kapangyarihan po ng Panginoon kung itinagkaloob po sa akin yon, kung sa pagmamahal niya naranasan ko po ito, mararanasan din po ninyo at din po ninyo. Po yan lalo na po ng ating head servant. Kaya nga po, wala pong ibang kaligayahan, wala pong ibang tumutugon, wala pong ibang nagmamaligit sa bawat isa sa atin, kundi ang ating lang pong Panginoon. Kaya po, we will serve the Lord. We will serve you. Ano po ang paglilingkuran at laging maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ano po kayo, Brother June? Po, Brother June? Wala po. Yan. Okay. Okay na? Okay, thank you. Tumawag po kasi kanina Sister Julie. Yun pala napindot lang niya. No? So, kala ko may nangyari. So, but anyway, sabi po sa Sirach, chapter 2, verse 1, Son, when you, my child, if you are going to serve the Lord, be prepared for the times when you will be put to the test. Diba? God will put us to test. Diba? Be prepared. No? Trials are not meant to put you down. No? It is meant to strengthen your will and your faith in God. Diba? It is meant to strengthen your will and your faith in God. Diba? Tinitesting ni Lord, no, kung ano ba, handa ka ba talaga? Si Jesus dumaan ng pagsubok, 'di ba? He was tested, 'di ba? Kaya nga malapit na pong Lenten season, 'di ba? It's a 40 days, no, of Lent. Ito yung si Jesus, 'di ba? Went into the desert, 'di ba? And fasted for 40 days also, 'di ba? Yun po ang fasting ni Jesus. And there, he was also tested by the devil. Sinubject niya yung sarili niya. Diyos siya, pero sinubject niya for testing. Kasi po, talagang inassume niya ang ating nature. He became human being. Kaya kung anong dinaanan mo, dinaanan din po niya. Kaya wag mo sabihin, Lord, bakit mo ko hinayaang matesting? Teka, na-testing din ako. Diba? Kaya, Lord, ba't mo ko hinayaan mag-suffer? Teka, nag-suffer ako, higit pa sa suffering mo. Kaya mga sisters, wala tayong karapatan mag-question kay Lord.
bagkos magtiwala na lang tayo, no? Kaya trials are part of our struggle, no? Of our desire to become children of God, no? Kaya wag kayong mataranta, no? God is in charge. He will not allow you to be tested beyond your capacity, brothers and sisters. Kilala ka ng Diyos. Alam niya kung hanggang saan ang kaya mong buhatin, di ba? Kaya huwag kang mag-alala, no? Ang importante lang sa trials na ito, higit mong mararanasan ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos at ang kanyang faithfulness, no? Ang kanyang katapatan. Sister Rose? Amen po. Sobrang amen po, Brother June, my dear brothers and sisters. Yun na lang rin po talaga ang lagi kong inaasahan at lagi nating asahan. Talagang dadaan lang po talaga yan. Pero sa bawat pinagdadaanan, ang ating pong paglago ng ating pananampalataya, sa bawat po pinagdadaanan, sobra po tayo at labis na mahal ng Panginoon. Kasi kung hindi, marahil noon pa po, wala na po ako sa paglilingkod. Pero bakit po ako nagpapatuloy at bakit magpapatuloy? Kasi wala po akong nakita na hindi niya ginawa. Wala po akong panalangin na hindi niya tinugon, hindi man agad. Hindi man po yung nais ko na dinadalangin, mas sinigitan pa niya. Mas higit pa po niyang binibigay yung iba na mas maganda. Yan po kasi sabi nga po ni Brother Jun, yun po yung nais ng Panginoon. Yung lumigaya po tayo. Kaya nga po, maibalik natin konti, kahit konti, yung kaligayahan sa ating Panginoon. Napakasarap at yung kaligayahan niya po, kaligaya mong Panginoon, maligaya ka. Samantalang kung maligaya ka, depende na lang kung napaligaya mo ang Panginoon. Kaya nga po sa bawat kaligayahan, sa bawat kagalakan, nawa mapaligaya at mabigyan din natin ng galak ang Panginoon. Dahil siya, yun lang po ang laging gusto niya. Po tayo nakaranas ng pagsubok, baka tayo minsan hindi masaya, sarili po nating gawa yun. Sarili po natin. Pero ang Panginoon po, lahat ay ibinigay na po sa atin. Po niya sa Ecclesiastico, naglagay po siya ng apoy at tubig. Piliin mo kung pinili mo'y apoy, yung apoy po'y pag iba, kakaliwa ka, diretso ka. Pero ang pinili mo ay tubig, tubig ng buhay, ibig sabihin, ito po yung pinatutunguhan mo. At ako po, Panginoon, at ang alam ko, ang sino ako family, ang nais po namin ay tubig papunta sa iyo. Para po katulad ng sinabi mo, inaantay mo kami pagdating ng tamang panahon, nakahanda ang kwarto ng bawat isa. Dahil sa labis, sa sobra sa pag-ibig mo po sa amin. Salamat po. Huwag mo po kaming bibitawan magpakailaman. Kung kami man po'y nangihina, lagi ka pong maging malakas. Kung kami po'y bumibitaw, wag po, Panginoon, na kami po'y iyong bitawan dahil wala po kaming kakayanan. Kahinaan po namin, mapapariwara po talaga kami. Kaya salamat po, Panginoon, sa sino ako family na talagang, sabi ko nga po minsan kay Brother June, at pinuulit-ulit ko po ito, nung pinunta po ako ng Panginoon sa sino ako family para po mas madagdagan yung pananampalataya ko, mas yung kagalakan, mas higit po kung ano pang naranasan ko dati at mararanasan ko po. At dito po talaga ako inilagay. Kami pong community, pero dito po ako inilagay talaga ng Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa sino ako family, lalo na po sa aming servant. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Yeah, basta tulong-tulong lang po tayo na pagsumikapan natin na mapaligaya natin ang Panginoon, di ba? Kasi ginawa na niya ang lahat para sa atin Diyakap niya ang pasakit, di ba? Yung suffering niya, di ba? Nagkasugat-sugat siya dahil sa mga kasalanan natin, di ba? Siya ang nasaktan Hindi naman tayo, di ba? Inako niya yung kaparusahan sa mga kasalanan po natin. Yun po yung suffering na dinaanan ni Jesus. Yung kanyang kamatayan, atin po yun Diba? Wala naman siyang kasalanan. Walang dahilan kung bakit mamamatay siya. Ang namamatay lang po ay may kasalanan. Pero bakit namatay si Kristo dahil may kasalanan siya? Hindi po. Minabuti niya na siyang mamatay kaysa ako. Minabuti niya na mamatay kaysa ikaw.
Kaya wag mo sayangin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kang manlamig, di ba? Kasi sabi nga ng Panginoon sa Revelation, sa Pahayag, chapter 3, nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam ko na hindi ka malamig, ni hindi ka mainit. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit na hindi malamig, isusuka kita, sabi ng Diyos. Isusuka kita. Kaya brothers and sisters, let us pray. No? And alam niyo, every morning, whenever I wake up, Lord, wag mong hayaan ng ang apoy ng aking pagmamahal sa iyo ay mawala. Di ba? Ito lang ang pag-asa ko, Panginoon. Pag ibayuhin mo pa, higit pang palakihin mo ang apoy sa aking puso, Panginoon. For me to love you as you deserve to be loved. Kulang pag ginagawa ko, Panginoon. Kulang pang pagmamahal ko sa iyo. Dagdagan mo pa, Panginoon. Magmakaawa tayo sa Diyos. Makiusap tayo sa Kanya. Huwag mo isipin na you are holy enough. You are good enough. No. We are called to perfection because our Father in heaven is perfect and we have been destined to become His children. So He wants you, He wants me, He wants all of us to be perfect. Kaya yun po ang ating destiny. It's a perfection, no less than perfection, brothers and sisters. And this is not impossible because our God, our Lord, is the God of the impossible. Si Mama Mary, walang karelasyon na lalaki ng anak. Di ba? Si Abraham, sa edad na 100 taon, ay nagkaroon din ng anak. Baog pa ang kanyang asawa. Di ba? Si Elizabeth, matanda na rin, baog din, nagkaanak din. Ano bang hindi pwede gawin ng Diyos para sa iyo? Makasalanan ka, kaya kang gawing banal ng Diyos. 'Di ba? Kaya kang gawin niyang santo. Kaya nga sabi ko, 'di ba? 'Yan ang pinagmamalaki ko lagi. Sabi ko sa aming community, 'di ba? Laging pinapaalala ko sa kanila, we are called no less than by the Lord to become saints. Saints. 'Di ba? Kung hindi ka naniniwala na kaya mo maging santo, iyan ay is an offense sa Diyos. Nasasaktan ng Panginoon. Kasi parang sinasabi mo, wala siyang kakayahan. 'Di ba? Wala siyang kakayahan. It's not becoming humble. Hindi na nagiging hambog tayo kung gusto natin maging santo. Hindi po. Alam naman natin, sa Diyos lang naman natin inaasa yan. At alam naman natin na mahal tayo ng Diyos. Kaya ito ay ipagkakaloob niya. Kasi hindi ka naman pwedeng makasama niya sa langit kung hindi ka maging santo. Kung hindi ka maging perfecto. Kaya nga merong purgatorio eh. Doon po tayo idadarang para maging perfecto tayo. Para yung konting imperfection ay mawala. Eh bakit ka pa dadaan ng purgatorio kung dito pa lang sa bundong ito ay pwede mong pagsubikapan na maging ganap na Kristiyano ka. 'Di ba? There are many ways. We have the sacraments, we have the confession, we have the Holy Eucharist, brothers and sisters. Available yan every day, 'di ba? Pero binabaliwala natin, 'di ba? Parang importante pa sa atin ang pera kaysa sa Diyos eh, 'di ba? Parang kadalasan ganyan eh, 'di ba? Kaya let's think, no? Tingnan po natin ang ating buhay. Sapat na ba itong relasyon ko sa Diyos? Sapat na ba itong ginagawa ko sa Panginoon? Brothers and sisters, hindi tayo magiging happy. Ang happiness natin is to become one with the will of God, with His plan. 'Di ba? Hindi asawa mo magpapaligaya sa'yo. Hindi boyfriend mo ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan. 'Di ba? Baka maging sakit ng ulo mo pa yan. 'Di ba? Kadalasan, yung mga asawa natin, 'di ba? Parang minsan, ang daming gusot sa relasyon. 'Di ba? Samantalang sa Panginoon, andyan siya. 'Di ba? Walang nagmamahal sa atin ng higit pa sa pag-ibig ng Diyos. At siya ang may hawak, no, sa kamay niya ang minimiti natin at pinapangarap nating maligayang buhay. Kaya unahin mo lang siya at lahat ng kaligayahan na minimiti mo ay mapapasayo. Sister Rose, bago tayo magdasal. Amen po, Brother June. Kung titingnan po, hindi naman po Diyos ang ating tagapagligtas noong time na sinubok siya. Sabi nga napakalaking
tamang salita yung sinasabi na nagkatawang tao na bakit hindi maunawaan ng napakarami. Lalo na yung sinasabi na nagkatawang tao lang po ang ating Panginoon. Hindi po siya tao, nagkatawang tao. At ang ating Inang Birhen Maria, hindi man po siya ang ating pinupuri, itinataas, pinaglilingkuran, pero ang Inang Birhen Maria na mahal ng ating Panginoon, siya po ay ina nating lahat. Kaya po, sabi nga po kung titingnan, para lang po sa pagluluto. Alam mong sa pagluluto po ay kung ang lulutuin mo ay minudo, andun po ang patatas, andun ang baboy, andun ang ganito, etc. Ito din po sa paglilingkod sa Panginoon. Ang alam mo, ang gusto mong patunguhan ng paglilingkod sa Panginoon, dapat ginagawa mo pong magsimba, mangumpisal, pumunta ng Blessed Sacrament, umattend ng gawain, makinig ng mga papuri, mga joyful songs. Pero kung hindi mo po yung gagawin na hindi naman po patungo sa Panginoon, yun po, pwede ang gawin mo marahil, mag-disco ka, makinig ka ng mga kung ano-anong malalaswang mga kanta, or awayin mo kung sino gusto mong awayin, huwag kang magsimba. At po yan po yung patungo ng lihis po sa ating Panginoon. Alin po ba pipiliin mo doon? Panginoon, kami po sa sino ako at ang mga mahal namin sa buhay o sino pa yung mayayaya namin. Hindi man po namin mayaya, mabahaginan, masharean namin ang nais po naming daan ay para sa iyo. Noong pong araw, Brother June, my dear brothers and sisters, nagagawa ko po talaga nung dalaga ko pagkagaling. Kaya may time, pag naririnig ko po yung sinasabi na may trabaho ako, hindi ako makakaate, may trabaho ako, hindi ako nakapagsimba, hindi po yan totoo, my dear brothers and sisters. Hindi po ako nagyayabang, hindi po ako nagmamalaki. Pero alam kong may mga sisters na nakakaalam niya, nakasama ko po sa St. Pius at sa Pasig na community at sa God's Light Prayer Community. Pagkagaling ko pong trabaho, simba. Pagkagaling ko pong trabaho, attend ng gawain ng Panginoon. Hindi po pwedeng hindi natin magagawa po natin yan. Kung yun po ay nais natin sa tulong, sa lakas ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At kung nagawa ko po ngayon noon, medyo natigil. Alam ko, in His time, yun po yung desire ng puso ko. Katulad ng laging sinasabi ng ating head servant, magsimba, mangumpisal, kasi nandun po yung tulong ng Panginoon. Kasi kung wala po yan, marahil po, talunan na po tayo. Pero po tayo mananagumpay, kaya po, lagi lang po para sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Yeah. Tandaan lang po natin, ano man ang ginagawa natin, pagsama-sama na natin ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, kulang pa rin po. Kulang. Hindi lang kulang. Kulang na kulang. No? Kaya huwag tayo makontento. No? Ang atin pong goal is towards perfection. Di ba? Because our Father in heaven is perfect. Manalangin po tayo. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Yes, Lord, we will serve you with all we have in life. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Ang aming panahon, Panginoon, ang aming oras, ang aming talento, ang aming pananalapi, are all yours, Lord, galing sa kabutihan at pag-ibig mo sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon, nawa, Lord. Nais namin, Lord, na ipadama sa iyo ang aming pasasalamat at iyong pag-ibig.
Pero anong pinakamagandang paraan, Lord, para masabi namin sa iyo na mahal ka namin? Kundi sa pagbibigay ng aming panahon, pagbibigay ng aming talento, pagbibigay ng aming pera, pagbigay ng aming oo sa iyong kalooban, Lord. Na ikaw lagi ang maging sentro, ikaw lagi ang manguna, Panginoon. May we be able to prioritize, Lord, in our life. Na sana bawat saglit, Lord, ay isipin namin anong magagawa ko para maipahayag ko ang kadakilaan ng Diyos. Lord, pag-alabin mo kami, Panginoon. Kulang na kulang pa ang aming ginagawa sa buhay, Lord. Dagdagan mo pa, Panginoon. At yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, Lord, ilapit mo pa sila sa iyo. Hayaan mong maranasan din nila ang nararanasan namin, Panginoon. Ang kagandahan ng pag-ibig mo, ang kagandahan ng buhay na sumasayo. Kaya Lord, thank you for being our happiness, for being our joy, and being our life. Wala kami gagawin sa buhay namin, kundi ito'y pangalandakan, pagsigawan. At sana, Lord, hindi na kami magbago pa. Sana, Lord, hindi na kami manlamig pa. Kahit anong problema, sana, Lord, ay lalong pang pag-ibtigin ang aming pagnanasa na lumapit at maglingkod sa iyo. Sa ngalan po ni Jesus, ang aming kahilingan na to. At humihingi kami ng tulong sa lahat ng mga anghel at santo-santo sa langit na sana hindi na kami magbago pa. Amen. Worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. Amen. I will serve you. Ganda ng prayer ni Sister Tina Goboy Villasez. Amen, Brother June. Let us pray for more from God. Let us ask to give us more zeal to look for God. No? More zeal. Yung bas pag-aalab. No? Na talagang kaligayahan mo. Si Lord na lang. Si Lord lang. Amen. Yun na talaga ang perfect life. No? Si Lord lang ang kaligayahan. Okay, sis, paalam ka na. Ako na magpapasalamat sa kanila. Amen po, Brother June. My dear brothers and sisters, sa next Tuesday po ulit, ngayon lang po ako nagpapaalam. At sabi nga po ng prayers po ni Sister Tina, talagang mag-alab po talaga tayo dahil yun lang po ang paraan para tayo manatili sa Panginoon. Sabi nga, only Jesus, always Jesus. Wala naman po talaga. Kaya salamat Panginoon sa Sino Ako Family. Panatalihin at palaguin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Salamat po, my dear brothers and sisters. Salamat po, Panginoon. Brother June, salamat po. God bless us all po. Nagkaroon kami Thank you po. nagkaroon kami ng mini reunion ng mga barkada ko sa Alabang kasi tagal na namin din nakita. Sabi niya, Brother June, ang hirap mo ng June, ang hirap mo ng imbitahan. Pasensya ka na kasi nahibang na ako sa Panginoon eh. Amen po, amen po. Yun nga pong salita na sabi nga po, yung sinasabi sa ating mga luka-luka ito, mga luka-luka, hindi bali nang maging luka-luka sa Panginoon at di sa Panginoon kaysa naman sa ibang bagay. Talaga, ako din po naalala ko, Brother June, nagkaroon ka, every yan lagi po, sa trabaho naman po. Nung tayo po December 10, sabi ko hindi talaga ako pwede kasi kasabayan ng paglilingkod. Hindi ko lang po mabanggit sa kanila, hindi ko kailangan ng ganyang kasayahan. Ang kailangan ko mapaglingkuran dahil ang kasayang binibigay sa ng Panginoon ay sapat na. Sapat na magpakailanman. Ito nga yung mayaman kong kaibigan eh. May building ito dyan sa airport, yung Park and Fly. No? Laking 2 building at pinapadagdagan pa ng another 4 floors yung kanilang building. No? Sabi dito, magiinuman tayo at saka kakain tayo dito sa restaurant ko. Libre, sabi nga na. Sabi ko, hindi, may gawain pa ako sa gabi. Ako pwedeng uminom. Sabi ko, may live Friday eh. May live stream pa ako sa gabi. Amen. 3 beses silang tumawag sa akin kasi ayoko nga magpunta. Nung huli, nahiya na ako. Sabi ko, sige, 1 oras pagbibigyan ko kayo. Di ba? Samantalang dati sila lagi yung hinahanap ko. Amen. Ngayon, you, Lord. si Lord na lang ang hinahanap ng puso ko. Thank you, Amen. sis. God bless. Thank you po. God bless us all po. Bye-bye po. Okay, nais ko pong pasalamatan ng mga nagmamahal po sa Panginoon. No? Sister Tina, and of course, Brother Boyet, Sister Maricar, Brother Oliver, Sister Kat Cruz. No? Nakita ko na kanina si Brother Johnny Brabs, kasama din po natin.
Sister May, at saka si Brother Rico, nakita ko rin. Sister Julie, kasama pa rin po natin, di ba? Kahit nasa hospital siya. And of course, si Brother Anthony. Sister Tess, saka si Brother Ariel Pingol. Sister Agel, at nakita ko rin si Ginoong J. Cruz. Sister Irene, DRM. Sister Amita Flores. Si Brother Edmond Lucena. Hello kay kay Sister LV. Sister Bing, tsaka Brother Arman Dadap na walang ka-absent-absent. Hello kay Ardea. Hello Ardea. Kay Ria. And of course, kay Aifa. Aifa, I love you. Si Sister Maricel. Sister Tara. Si Sister Maria Fran Santa Maria. Wow, lagi na rin nagjo-join siya. Sister Lilia, tsaka si Brother Roger Anyo Nuevo. Sister Jo, tsaka si Brother Arnel Alejandro. Sister Cielo Cuarto, and of course, andyan si Brother Rene, sabi ko nga sa inyo. Si Sister Ami Aquilisan Suelto, at si Brother Romy Suelto. No? Sister Rose Yasi, at sa kaibigan ko si Kero, magandang umaga sa'yo. Si Sister Cora Gamutin, Sister Marie, tsaka Brother Manny Banyes of Las Vegas, si Brother Amir, tsaka Sister Gloria Tupas, si Sister Carmelita Tuason, Dungka, na? Laging kasama natin araw-araw. Sir Opel Oclarino Espanyol, Sister Baby Magcalas Patricio, Brother Jonathan Villanueva, Sister Media Kapuyan Baculo, Sister Jackie Kanaya, good morning sis. Sister Sally Egos, Sister Rebecca Flores Orbe, Sister Adeline Umadhay, Sir Honeybee Reyes. Ba, kompleto ngayon praise God. Thank you Lord. Sister Senber Anner, Sister Talitz, Sister Karen Easy, Sister Melaflor de la Cruz, Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Cerojales Padayaw, Sister Resma Junicio Roca, Sir RCJ Penular de Fredo, Sister Net Cutora, Sister Liberty Kagiwa, no? Sister Connie Herrera, praying for you Sister Liberty. At ganun po si Sister Cherry Cruz saka si Brother Jesse Cruz, pinagdarasal din Sister Julie, no? Brother Julie Lombines, si Brother Iman, I love you. Good morning sa iyo. Si Sister Virgilo, si Sister Tess Ballestero, Sister Chris Hieronimo, ba kompleto Sister Terry Bando, Sister Hyacinth Ayesa Roque, good morning sis, thank you for joining. Sister Encar Tolentino, si Queen Danica Uligan, good morning sis. Brother Lito de los Reyes, Sister Cathy Mary, Sister Agnes Salazar, Sister Evelyn Cabrera, Sister Yonice Ramos Ondoy Camado, CJ Bilyeson, Brother Antonio Camado Jr., Brother Robert Gonzalez, Sister Flor Conde, Sister Marilyn, at of course, Brother Resty Arellano, Lantern Spartacus, hindi ko alam kung lalaki, mukhang lalaki. Lantern Spartacus, thank you, welcome. At si Brother Roderick at si Sister Jean de la Cruz, kasama po natin sa umagang ito. So, thank you once again to everyone. Salamat po, no? At sana po wag nating iwanan si Lord. No? Hingin po natin ang biyaya ng grasya ng Diyos na ibigin natin siya ng higit pa sa nararapat. God bless everyone. Keep on smiling. God loves you. Bye-bye.